Napakagandang araw at pinagpalang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating guro na si Doc Rita Palma. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Akim Manundan na napabilang sa ika-6 na pangkat at ako po'y naatasang magtalakay o maglahad sa inyo ng 2 bahagi ng 4 na makrong kasanayan. Ito po ay ang pakikinig at pagsasalita. Unahin po muna natin ang makrong kasanayan sa pakikinig. Ang pakikinig po ay pagbibigay diwa o kahulugan sa wikang sinasalita. Sinisikap natin na mabigyang kahulugan ang wikang sinasalita. Ito rin ayon kay Yagang 1973 na ang pakikinig ay kakayahang matukoy at maunawaan kung ano ang sinasabi ng ating kausap. Ito rin po ay isang proseso ng pagtanggap ng mensahe mula sa tunog o salita na ating narinig. Proseso ng pagtanggap. Tinatanggap natin at inuunawa ang mensahe na mensahe o salita na ating naririnig. Meron po tayong iba't ibang uri ng pakikinig. Una po riyan ay yung tinatawag nating passive o marginal. Kapag po sinasabi nating passive o marginal, ito ay pakikinig na kung saan ang pinakikinggan ay di gaanong tutuunan ng pansin dahil sa ibang gawain. So dito po sa passive ay hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ng tagapakinig yung kanyang pinakikinggan sapagkat meron siyang pinagkakabalahang ibang gawain. So sa bahagi po ito bilang guro, paano po natin malulutas yung ganitong uri ng pakikinig ng mga kabataan o ng mga mag-aaral, kung saan habang sila nakikinig ay meron silang ibang ginagawa. Pangalawang uri po ay yung tinatawag natin na attentive. Itong attentive naman po ay kabaliktaran ng passive na kung saan ang pakikinig na ito ay taimtim at puno ng konsentrasyon. Taimtim at puno ng konsentrasyon. Hindi katulad sa passive na hindi gaano nabibigyang pansin ng pakikinig sapagkat merong ginagawang ibang gawain. Dito sa attentive ay puno ng konsentrasyon. Pangatlong uri po ay yung tinatawag natin na analytical. Dito naman sa analytical, ang layunin ng pakikinig na ito ay magbigay ng husga o reaksyon sa napakinggan. Kumbaga ina-analyze niya upang siya ay makapagbigay ng reaksyon o husga dun sa kanyang napakinggan. Pang-apat po na uri ng pakikinig ay critical. Itong critical naman po ay mapanuring pakikinig na kung saan ito ay pagkuha ng mensahe at pagpapahalagang moral sa paksang narinig. Sunod naman po ay yung tinatawag natin na appreciative o pagpapahalagang pakikinig. Ito naman po ay ang pakikinig na ginagawa para sa sariling kasiyahan. O nais niya lamang makinig dahil siya ay nasisiyahan sa taong nagsasalita o sa kwentong kanyang naririnig, appreciative. Sunod na uri po ay yung tinatawag natin na paggamot. Bakit kaya po naging paggamot ang isa sa uri ng pakikinig? Sapagkat sa uring ito ay natulungan ng tagapakinig ang nagsasalita na damayan sa pamamagitan ng pakikinig sa suliranin ng nagsasalita. Dahil po sa kanyang pakikinig ay nababawasan yung bigat ng loob dun sa kanyang pinakikinggan, dun sa taong pinakikinggan niya na naglalabas ng loob, sama ng loob, hinanakit. So dahil doon nakapagbigay siya, ang pakikinig niya ay nagsilbing gamot dahil nakapaglabas nga ng sama ng loob yung kanyang pinakikinggan. Dumako naman po tayo sa hadlang sa
pakikinig. Talaga pong hindi natin maiiwasan na merong mga hadlang sa pakikinig. Una po riyan ay ang pagbuo ng maling kaisipan. So hindi natin ito maiiwasan, yung tinatawag natin na misunderstanding o yung pagkakataon na tayo ay nakikipag-usap sa ating sariling isipan habang nakikinig, at sa pamamagitan nito ay nabuo ang kung anong kaisipan na hindi nilalaman ng ating pinakikinggan. Pangalawa po ay ang pagkiling sa sariling opinyon. Sa hadlang na ito ay nakabubuo tayo ng sarili nating kaisipan habang nakikinig sa isang nagsasalita mula sa sarili nating opinyon na wala namang matibay na basihan. So nagkakaroon tayo ng sarili nating opinyon na wala tayong pinagbatayan o basihan. Pangatlong hadlang po ay tinatawag na pagkakaiba-iba ng pakahulugan. So bilang isang tao ay nag-iba-iba tayo ng pagpapakahulugan sa ating narinig. Dito ay nabubuo ang interpretasyon sa ating narinig na maaaring iba sa pakahulugan ng nagsasalita. Kaya kailangan dito ang paglilinaw sa pamamagitan ng pagtatanong sa tagapagsalita kung anong kaisipan o ideya ang narinig na gustong linawin. So dito, kapag nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng kahulugan, ay magtanong sa tagapagsalita upang mabigyang linaw ang hindi gaanong malinaw sa iyo, upang hindi magkaroon ng ibang pagpapakahulugan. Pang-apat na hadlang ay yung tinatawag na pisikal na dahilan. Okay, isa rin po itong hadlang sa pakikinig, ang epekto ng kapaligiran. Halimbawa, yung maingay na habang ikaw ay nakikinig, may maingay na nagtumatahol na aso o merong nagsisigawan. So, yun po ay isa sa mga pisikal na dahilan o hadlang sa pakikinig. Panglima po ay yung tinatawag nating pagkakaiba-iba ng kultura. So, talaga pong hindi natin ito maiiwasan, yung pagkakaiba-iba ng kultura. Posibleng mangyari na hindi natin matanggap ang mensaheng ipinadala ng tagapagsalita dahil sa kaibahan ng kultura. So sa bahagi pong ito ay hindi gaano nating mauunawaan sapagkat iba-iba tayo ng kultura. Iba yung kanyang pagkaintindi, iba rin yung pag-intindi mo, lalo pat magkaiba kayo ng kultura. 6 ay suliraning pansarili. Sa bahaging ito, sa uring ito ng hadlang ay hindi natin gaanong mauunawaan ang ating pakikinggan kung namamayani ang ating pinakikinggan at umuukilkil sa ating isipan ang ating sariling problema, sapagkat nakapokus tayo sa problema at hindi sa ating pinakikinggan. Minsan talaga po ay nangyayari ang ganito kapag meron tayong problema sa bahay o personal na problema, ay hindi tayo nakapokus dun sa tagapakinig, sapagkat iniisip natin yung ating mga problema. Kapag tayo ay tinatanong na, ay wala tayong minsang masagot. O yung sa loob ng klase, kapag may mga mag-aaral na may problema o suliranin, lutang sila. So meron silang hindi sila nakapokus dun sa pakikinig. Dumako naman po tayo sa elementong nakaimpluwensya sa pakikinig. Ano-ano po yung mga elementong nakaimpluwensya sa pakikinig? Una, meron tayong channel. Ito yung daanan ng pakikipagtalastasan, maaaring pasalita, pasulat o pagguhit. Pangalawa, kultura.
Ang pagkakaiba-iba ng kultura ay maaaring maging sagabal sa pagkakaunawaan ng tao. Yun na nga, kasi yun na nga sa nasabi ko kanina, ang kultura ay isang malaking dapat isaalang-alang o bahagi ng pakikinig sapagkat dito ay nagkakaroon tayo ng iba't ibang pagpapakahulugan o minsan ay hindi pagkakaunawaan. Maaaring asahan na higit na mahusay na tagapakinig ang taong naturuan ng tamang asal tulad ng paggalang sa kapwa at may sariling disiplina. So dito napapasok yung habang may nagsasalita, kung iba yung kultura sa inyo, may nagsasalita, hindi nakikinig at so nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan. Sunod ay yung edad. Ang mga bata ay madalas o matalas ang memorya, ngunit mainipin. Samantala ang matanday, mahilig makinig, ngunit mahina ang katawan. So, sa pakikinig, naka-impluwensya rin ang edad. So, sa loob ng klase, paano kaya ang ating pagtuturo sa mga kabataan na sa loob ng klase na may bata at may matanda. Sunod ay ang oras at panahon. Ang panahon ay sagabal. Halimbawa, kapag mainit o malamig ang panahon o di kaya'y inaantok ang tagapakinig. Isa na rito yung mga oras na kapag tayo ay nagpaparinig o nagbabasa sa mga mag-aaral o sila'y nakikinig sa oras na sila ay yung alaunas, 'di ba? Sila ay inaantok sa mga oras na 'yon. So yan po ang mga elemento na nakaimpluwensya sa pakikinig. Meron pong sunod po ay ang kasarian. Mahaba ang pasensya ng mga babae sa pakikinig dahil interesado sila sa mga detalye ng mga ideya. Samantalang ang mga lalaki na may madaling mabagot at ibig nila ang diretsong pagpapahayag. So dito ay binibigyang pansin ang pagkakaiba ng pakikinig ng mga kababaihan sa kalalakihan. Yung mga kababaihan ay mahaba ang pasensya sapagkat sila ay interesado sa detalye ng kanilang narinig. Iba naman sa mga kalalakihan na kung saan sila ay madaling mabagot. Sunod ay ang lugar o kapaligiran. Kailangan ng isang tao ng lugar na tahimik, maaliwalas at komportable upang siya ay maging epektibong tagapakinig o siya ay epektibong nakapakinig. Sunod ay ang distansya. Pag malayo ang kausap, anumang sigaw di maririnig. Marinig man ay bahagya't di pa maintindihan. So mahalaga rin ang distansya sa pakikinig upang malinaw na mapakinggan ang sinasabi o kanyang naririnig. Sunod ay ang timbre ng boses. Dumako naman po tayo sa uri ng tagapakinig. Meron tayong iba't ibang uri ng tagapakinig. Una, yung tinatawag natin na eager beaver, na kung saan ang tagapakinig na ito ay ngingiti-ngiti o tatango-tango ngunit hindi talaga naiintindihan ang pinakinggan o pinakikinggan. So para sabihin lamang na siya ay nakikinig, siya ay tatango-tango o ngingiti-ngiti na upang masabi na siya ay talagang nakikinig. Sunod po ay ang sleeper. Ito po yung tagapakinig na inaantok. Sunod ay ang tinatawag na tiger. Ang tagapakinig na ito ay laging nakahandang mag-react sa anumang sasabihin ng nagsasalita. Pang-apat ay tinatawag natin na bewildered, na kung saan ang tagapakinig na ito
ay kahit na anong pilit ay walang maintindihan sa narinig, bewildered. Sunod ay frowner, na kung saan ang tagapakinig na ito ay wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. Dumako naman po tayo sa proseso ng pakikinig. Una ay tunog o mensahe, pagdala ng mensahe o tunog sa auditory nerve, pagdala ng mensahe o tunog sa utak, interpretasyon ng mensahe, patungo sa pagpapakahulugan sa mensahe o tunog, at pagsagot sa mensahe o tunog na narinig na o kanyang reaksyon. Sunod ay ang mga gawaing mailalapat sa iba't ibang teksto. Meron po tayong uri ng teksto, layunin sa pakikinig, at mga gawaing mailalapat nating guro sa uri ng teksto. Una, tagubilin, pagbibigay direksyon, paglalarawan. Layunin sa pakikinig na ito ay upang maisagawa ang ilang bagay. Mga gawaing maaari nating mailapat sa uri ng tekstong ito. Una ay pagguhit, maaring tayo ay magpapaguhit sa kanila o pabubuuin ng isang larawan, diagram, mapa at iba pa. Maaari ring pagtuntun sa isang ruta sa bahagi ng direksyon, pagtuntun sa isang ruta, pagpili ng isang larawan ng tao, bagay at iba pa ng inilarawan ng input sa pakikinig. Pangalawang uri ng teksto ay mga kwento. Layunin sa pakikinig na ito ay makapagtamo ng kasiyahan at pagpapahalagang pansarili. Gawain na maaari nating mailapat, pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento sa tulong ng mga larawan. Maaaring pagsulat ng isang buod. Gayon po. Sunod ay mga awit, lecture o talumpati. Ano po yung layunin natin sa pakikinig na ito? Upang masiyahan, makapagtamo ng mga kaalaman ang mga mag-aaral. Mga gawain na maaari nating mailapat, maaring pagbuo ng isang balangkas, pagkuha ng tala, pagsulat ng buod, pagsagot ng mga tanong, pagli-label ng isang bagay na inilalarawan. Sunod na uri ng teksto ay patalastas, babala, mga balita, ulat tungkol sa panahon. Layunin sa pakikinig na ito ay matukoy ang mga detalye. Mga gawaing maaring mailapat, maisusulat ang hinihinging impormasyon sa isang formulasyon. Maibigay ang buod ng ulat hinggil sa kalagayan ng panahon. Dumako naman po tayo sa mga yugto ng isang aralin sa pakikinig. Bago makinig, habang nakikinig, at pagkatapos makinig. So, ginagawa po natin ito sa loob ng ating klase. Binibigyan natin sila ng gawain o ng mga alituntunin bago makinig, habang sila'y nakikinig, at pagkatapos makinig. So, ano ba yung mga nakapaloob sa bahaging bago makinig? Dito ay ang pagpukaw sa kawilihan ayon sa tekstong pakikinggan. Maaring pagtukoy sa ilang dating kaalaman, impormasyon na makatutulong sa pag-unawa ng tekstong pakikinggan. Habang sila'y nakikinig, sa bahaging ito ay sila ay focus sa pakikinig o focus sa aralin. Ito ay naaayon sa mga puntos na nais bigyang diin ng guro. So dito ay binibigay sa kanila yung ano ba yung mga puntos na nais na bigyang diin ng guro habang sila ay
nakikinig. Pagkatapos naman ng pakikinig, sa puntong ito ay maaaring pagbibigay ng mga gawaing bunga ng ginawang pakikinig. Dumako naman po tayo sa strategic na pagdulog sa komprehensibo na pakikinig. Una ay ang paglikha ng imahe. Paglikha ng imahe, gagawa ng simbolong representasyon o larawan ang pangkalahatang senaryo na iuugnay sa narinig na balita o drama. Paglikha ng imahe. Kapag ang isang bata ay may naririnig o meron siyang pinakikinggan, siya ay nakapaglilikha pala ng imahe batay dun sa kanyang narinig. Pangalawa ay ang pagkakategorya. Itatala ng bawat mag-aaral ang mga impormasyon at ikakategoryan niya sa gamit ang grapikong pantulong o ang pantulong na grapiko sa pagkakategorya. Sunod ay ang pagtatanong. Pagtatanong sa sarili upang i-monitor ang sariling pag-unawa. Sunod ay ang pag-uorganisa, kung saan ito ay pakikinig sa aktwal na demonstrasyon sa paraan ng pag-uorganisa ng mahalagang kaisipan. Dumako naman po tayo sa kabutihang naidudulot ng aktibong pakikinig. So ano-ano ba yung mga kabutihang naidudulot ng aktibong pakikinig? Una, naiiwasan ang mga negatibong puna kung ang pakikinig ay gamit sa wastong paraan. Mas madaling magtulungan ang lahat dahil sa aktibong pakikinig. Magkakasundo at magkakaunawaan ang lahat kung nakikinig sa bawat isa. Mga paraan ng pakikinig. Maging handa sa pakikinig. Tukuyin ang mga pangunahing kaisipan. Magkaroon ng layunin sa pakikinig. At magbigay ng focus sa pinakikinggan. Isaisip at tandaan ang mga bagay na napakinggan. Okay, ang mga paraan pong ito ay inilahad upang maging epektibo ang pakikinig. Dumako naman po tayo sa bahaging bakit kailangang ituro ang pakikinig. Bakit nga ba kailangang ituro ang pakikinig? Ayon kay Nilda 1157, napakahalaga nito sa paglinang ng kasanayan sa pagsasalita. Tama nga, dahil kapag wala tayong naiproproseso sa ating isipan, wala tayong nalalaman sa pamamagitan ng ating pakikinig, ay hindi gaanong malilinang din ang ating pagsasalita. Ayon nga sa kanya o dagdag pa niya, ang pagkatuto sa pagsasalita ng isang wika ay nakasalalay ng malaki kung gaano natin ito napakinggan ng mabuti. Okay, so yun po ang sa bahagi ng pakikinig. Dumako naman po tayo sa bahagi rin ng makrong kasanayan, ang pagsasalita. Ang pagsasalita ang pinakagamiting makrong kasanayan sa pagpapahayag sa wika. Kakayahan at kasanayan ng tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap. Okay, meron po tayong iba't ibang kasanayan sa pagsasalita. Una ay ang pakikipag-usap.
So araw-araw po natin itong ginagawa, tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao, sa ating pamilya. Sa bahagi rin pong ito ay sa loob ng klase, ito po yung bahagi na kung saan yung mga mag-aaral ay nagkakaroon ng peer tutoring o pakikipag-usap sa kanilang kaklase upang katang gawain. Pangalawa ay ang pakikipanayam, kung saan sa bahaging ito, ang kasanayan na ito ay maaring yung mga mag-aaral natin ay binibigyan natin ng pagkakataon na makipanayam sa ibang tao, lalo na dun sa mga taong na maaring meron silang mga nais malaman. Pangatlong kasanayan ay ang pangkatang talakayan o pagtatalumpati. Pang-apat ay pagtatalumpati. Panlima ay pakikipagdebate. Kaya itong mga kasanayan sa pagsasalita na maaari nating gawin sa loob ng klase. Sunod ay ang kaalaman. Kaalaman, kailangan natin ng kaalaman sa pagsasalita sapagkat kailangang alam ang paksa ng isang usapan bago tayo magsalita. Kailangan ng sapat na kaalaman sa gramatika. Sapat na kaalaman sa kultura ng pinanggalingan ng wikang ginagamit, sariling kultura at kultura ng iyong kausap. So kailangan nating malaman ang kultura na ating kausap at ng ating kultura, sapagkat minsan ay iba yung pagpapakahulugan sa kanila ng mga salitang ating sasabihin. So upang hindi tayo magkaroon ng di pagkakaunawaan o hindi tayo makasakit sa ating kausap, sikapin nating alam natin yung kanyang wika o ang kanyang kultura. Alam natin ang kanyang kultura sapagkat upang magkaroon tayo ng magandang ugnayan o sa maganda ang ating pakikipag-usap. Dumako naman tayo sa kasanayan. Kailangan ang tagapagsalita ay may sapat na kasanayan sa pag-iisip ng mensahe sa pinakamaikling panahon. Sapat na kasanayan sa paggamit ng mga kasangkapan sa pagsasalita at iba pang anyong di-verbal. Sapat na kasanayan sa pagpapahayag. Idagdag ko po roon ay ang tiwala sa sarili upang isang maging ganap na tagapagsalita o maganda ang pagsasalita, kailangan ay may tiwala sa sarili, na kung saan ang tiwala sa sarili ay kapapalooban ng kasangkapan sa pagsasalita. Una ay ang tindig. Dapat tumindig ng maginhawa at maluwag ang nagsasalita. Dapat tumindig ng maginhawa at maluwag ang nagsasalita. Maging anyong kagalang-galang at maginoo. Tuwid ang katawan at ulo sa paglalakad sa entablado. So, sa tindig, ang tagapagsalita hindi dapat kakikitaan ng pagkatamlay o wala sa sarili. Kailangan siya ay buo ang kanyang tindig. Kakikitaan ng, kumbaga tinatawag natin na confidence. Sunod ay ang kumpas. Nakatutulong ito upang maihatid ng maayos ang mensahe. Maaaring gamitin ang buong katawan kung gumagalaw sa entablado at maaari namang bahagi ng katawan lamang. Ekspresyon ng mukha. Ito ang nagsisilbing hudyat sa mga tagapakinig upang malaman ang emosyon ng nagsasalita. Siguraduhin ang salitang binibigkas ay angkop
na mga ekspresyon ng mukha. So merong dito sa ekspresyon ng mukha ay may mga dapat na iwasan. Ang pagtango, pagbabasa ng palagian sa mga tala, pagsasalita na kausap ang dingding. Pang-apat, na kasangkapan sa pagsasalita ay ang tinatawag natin na tinig o boses. Ito sa kasangkapan ng salita, pagsasalita, ito yung pinaka-importanting kasangkapan ng pakikipagtalastasan. Nakapaloob dito ang wastong paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita at wastong paghinga upang makatulong sa pagkakaroon ng angkop at natural na tinig. Okay, dun po sa tatlong kasangkap, yung kaalaman po, kasanayan at tiwala sa sarili ay mga kailangan sa mabisang tagapagsalita. Mabisa sa pagsasalita. Dumako naman po tayo sa gamit ng wika. Una ay ang pagbati, pagpapakilala, pagpapaliwanag, pag-anyaya at pagtanggap ng paanyaya. Pagpili ng angkop na salita o pangungusap na gagamitin sa isang usapan. Pagbati, halimbawa, ikaw ay nangangamusta o sinasabing saan ka pupunta. Pagpapaliwanag, alam mo, bukas ay merong gaganapin na ganito ganyan. Pag-anyaya, halimbawa, malugod ko kayong inanyayahan. Pagtanggap, sigurado akong darating o pagtanggap dun sa paanyaya. Ito po yung anyo ng wika. Dumako naman po tayo sa tungkulin ng wika. Tungkuling transaksyonal. Sa tungkuling transaksyonal, ang wika ay nakapokus sa paghahatid ng impormasyon. Tungkuling interaksyonal, pinapahalagahan ang tagapakinig bilang taong kausap. Layunin nito ang pagpapanatili ng magandang pakikipag-ugnayang sosyal o social relationship. Tungkuling personal. Meron po tayong iba't ibang tungkulin ng wika. Una riyan ay ang tungkuling personal, kung saan ang tungkuling ito, ginagamit ang wika upang ipahayag ang personal na kaisipan at damdamin. Pangalawa ay ang tungkuling interpersonal, kung saan nag-uusap ang dalawang tao upang mapanatili ang mahusay na relasyon sa kapwa. Pangatlo ay ang tungkuling direktiba, kung saan ginagamit ng tao ang wika upang maisagawa ang nais niyang mangyari. Sunod ay ang tungkuling referensyal. Ito ang tungkuling malimit gamitin sa classroom o sa talakayan sa classroom. Karaniwang dito'y nagtatalakay, nagtatanong, nag-uulat at nagpapaliwanag ng paksang pinag-aaralan. Sunod ay ang tungkuling imahinatibo. Ang tungkuling ito ay ginagamit natin ng wika upang lumikha ng nais ipahayag. Maaaring tayong magkwento, tumula, lumikha ng palaisipan, bugtong o kasabihan. Dumako naman po tayo sa
simulain sa pagtuturo ng pagsasalita. Una, isaalang-alang ang buong pagkatao ng bawat mag-aaral. So, hindi lang tayo basta nagsasalita o sila ay pinagsasalita. Isinasaalang-alang din natin ang kanilang pagkatao, ang pagkatao ng bawat mag-aaral. Pangalawa, bawasan ang pagkabahala o pag-aalaga ng mga mag-aaral pag-aalala sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglalahad ng mga aralin mula madali patungo sa mga mahihirap. Panatilihin ang maayos na timbangan ng kawastuhan sa katatasan sa pagsasalita. Maging isang magaling na modelo sa mga mag-aaral. So tayo bilang isang guro, kailangang maging modelo tayo sa katatasan sa pagsasalita. So hindi tayo kikitaan ng mga mag-aaral ng pag-aalinlangan sa pagsasalita o kamalian sapagkat hindi sila maiisip nila na ay si teacher nga hindi gaanong magaling sa pagsasalita, may mga pagkakamali. So bilang isang guro tayo ay dapat na maging modelo sa mga mag-aaral. Panglima, paglalaanan ng mga angkop na estimulo sa pagtatamo ng wastong pagsasalita. Pang-anim ay pag-iiba-ibahin ang mga kaparaanan ng interaksyon sa klase. So hindi lang tayo nakapokus sa isang pagtuturo, sa isang pamamaraan ng pagtuturo ng pagsasalita. Kailangan meron tayong iba't ibang paraan ng interaksyon sa klase. Pampito, tiyaking malinaw ang mga punto. So, kailangan hindi maguguluhan o hindi magkakaroon ng pagkalito sa mga mag-aaral. Tiyaking malinaw ang iyong panuto upang ganap na magawa ng mga mag-aaral ang mga dapat nilang gawin. Pangwalo ay i-monitor ang mga gawain ng mga mag-aaral. So hindi lang natin sila basta pinagpapasalita, kailangan ay ma-monitor din ang kanilang mga nagawa. Pangsyam, tiyakin na may sapat na paghahanda ang guro para sa klase. So, kailangan, bago tayo pumasok sa klase, siguro alam naman natin ang ganitong pamamaraan, di ba? So, wala naman sigurong guro na hindi handa na pumapasok sa kanyang klase. So, gayon pa man, tiyakin na meron tayong sapat na kahandaan para sa pagkaklase. Pang-sampu ay maging sensitibo sa pangangasiwa ng mga pagkakamali sa pagsasalita. Maging sensitibo tayong guro. Kapag merong mag-aaral na nagkakamali, hindi kaagad natin sinasabing mali ka. So, kailangan sensitibo tayo sa kanilang mararamdaman. So, iisipin natin ang paraan ng ating pagwawasto sa kanila ay sila ba ay nasisiyahan o sila ba ay nasasaktan. Ito po ang mga sanggunian na aking pinagkunan. Yun lamang po. Maraming salamat at paalam.